Marami ang takot magmahal, Susan. Ay, hindi may iwasan niya, Kuya Kim. Yung tipong naibigay mo na ang lahat at halos walang matira sa iyo sa kakaiiwan. Ang masama riyan, pati pag-ibig, pinaglalaruan ng mga manloloko. Ang modus love scam kung saan kinukuha ang loob ng isang tao para makipagrelasyon at kapag nakuha ang gusto, kalaunay maglalaho na parang bula. Yan ang kwentong Tatak Public Affairs na tinutukan ni Emil Sumangil sa programang Resibo. Mayroon kaming search warrant. Wag na kayo. Wala mo na radyo. Wala mo na radyo. Walang gagalaw sa inyo. Nakatanggap ng report ang Philippine National Police Criminal Investigation and Investigation Group Southern Police District Field Unit o CIDG SPDFU. May nangyayari di umanong human trafficking sa isang palapag sa building na ito sa Parañaque City. Pagkababa ko, sabay-sabay tayo baba lang. Pinasok na ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang gusali sa Parañaque City. Mayroon kaming search warrant. Wag na kayo. Wala mo na radyo. Wala mo na radyo. Umakyat ang mga operatiba papunta sa ikapitong palapag ng gusali. At nang makarating sa ikapitong palapag, tumambad ang mahigit 100 dayuhang empleyado. Halika. Walang gagalaw sa inyo. Arestado ang lalaking nasa front desk ng opisina. Siya raw ang tumatayong occupant o nangungupakan sa gusali. Ayon sa pagmamanman ng mga operatiba, love scam ang isinasagawa ng mga empleyado na nagtatrabaho rito. Ito yung makikipag-relasyon, itong mga nasa computer lang sa mga kababayan natin or sa ibang bansa. Kukunin nila yung loob hanggang sa mga ngako sila. May bibigay sila something na ipapadala kung sa sino yung receiver. Pero mga empleyado, mga undocumented at wala raw kaukulang papeles para magtrabaho sa Pilipinas. Kaya hinihinalang mga biktima sila ng human trafficking. Sunod ng kinumpiska ng mga operatiba, ang gadgets at electronics. Na-rescue ang isang Pilipina na nagpakasakaling magtrabaho doon hindi bilang scammer kundi bilang translator ng kumpanya. Ma'am, pero alam mo na Pogo ito? Opo, aware po ako. Aware po ako, sir. Yung over ng salary po, medyo mataas. Kahit mga ilang buwan lang po, pwede na kami kasing magsimula kahit paano po. Yun lang naman po ang nagudyok sa amin para pumasok kami dito. Nagawa lang daw niya ito para sa kanyang pamilya. Babalik na lamang daw siya ngayon sa kanilang probinsya at doon magkakanap ng trabaho. Ayon sa CIDG, hindi man nila nahuli ang pinaka-mastermind sa likod ng Pogo sa Parañaque. Sinisiguro nilang patuloy pa rin ang kanilang paghahanap at investigasyon tungkol dito.